Kumusta na mga katutay? In this video ay nataranta ang lahat dahil dito nangyari ang pinakaunang atake ng paninigas ng katawan ng prinsesa. At dito natin matutunghayan ang kalunos-lunos na itsura niya kapag naninigas na siya. Naisipang balikan ni Rab ang prinsesa upang ito ay kanilang kumustahin, ngunit nabigla sila sa kanilang inabutan dahil ang prinsesa ay nakatirik ang mata at ang kanyang lolo't lola ay labis na natataranta dahil ngayon lang daw nila nakita ang kanilang apo na nagkaganito. First time ika nga. Labis din na nag-alala si Rab Sampo ng kanyang mga kasama dahil talaga namang sobrang nakakaawa ang itsura ng prinsesa sa oras na yun. Napakahirap yung ganun sa part ni Reyna dahil permi na ito ay nakanganga at nakatingin sa itaas at hindi kumukurap ang mga mata. Nakakangalay yung ganun kaya napagdesisyonan na kaagad ni Rab na dalhin na nila ang prinsesa sa pagamutan. At habang hinihintay nila ang sasakyan na makabuelta ay biglang lumapit ang isang lalaki na kanina pa pala nagmamasid sa nangyayari. At hinaplos nito ang ulo ng prinsesa habang ito ay nagsasalita ng kung ano-ano. At parang galit na galit kina Rab dahil dinig na dinig ang kanyang sinabi na, paturok kayo ng paturok. Kinukulam yan. Yun po ang kanyang sinabi habang nakatingin ng masama kina Rab. Para bagang sinisisi niya ang Team Kalingap dahil tumulong sila para magamot si Reyna. At hindi na rin nakatiis na hindi sumagot si Lolo Nestor at sinabihan niya yung lalaki ng, ang dami mong sinasabi. Ikaw ang kinukulam, tumigil ka dyan. At dito palang nalaman ng lahat na, ang lalaki pala na yun ay anak ni Lolo at tiyuhin ni Reyna. Pero, isa pala siyang kamag-anak bakit hindi man lang siya tumutulong at galit pa sa mga nagpapagamot sa pamangkin niya? Yan ay isang malaking katanungan na hanggang sa ngayon ay wala pa ring kasagutan mga katutay. At, habang binabaybay nila ang daan patungo sa pagamutan ay, hindi pa rin nagbabago ang paninigas ng prinsesa. At, nag-aalala na talaga ang lahat. Kaya, pagdating nila sa ospital ay kaagad nila itong binuhat upang maipasok at mapatingnan sa doktor. Nilapatan naman kaagad ng pampakalma at pampatulog ang prinsesa upang ma-relax ang naninigas niyang katawan. At, habang hinihintay ni Rab na magising si Reyna ay minabuti nilang sa labas na lang ng ospital sila maghihintay at habang nasa labas nga sila ay nakita nila ang isang matandang lalaki na magang-maga ang kaliwang paa. At tinanong na rin ni Rab kung anong naging dahilan. Sumagot naman ang matanda na natapakan daw ng kanyang kalabaw ang paa niya at yun ang dahilan ng pamamaga nito. Kaya binigyan na rin ni Rab ng pera ang lalaki para pangdagdag sa pambili nito ng gamot. At makalipas ang ilang sandali ay nagising na si Reyna pero hindi pa rin totally gumaling pero pinayagan na sila ng doktor na pwede na nila iuwi ang prinsesa. Habang pauwi sila ay nakatulog ulit ang prinsesa sa loob ng sasakyan pero pagdating nila sa dalnak ay bigla na lang bumaba ng sasakyan ang prinsesa at naglakad na mag-isa. Na para bang walang nangyari kaya nagkabiruan ang lahat na baka na-prank sila ng prinsesa. At pagpasok sa bahay ay gusto pa rin sanang matulog ulit ang prinsesa pero mukhang nakaramdam ito ng gutom kaya pinagsilbihan ito ni Kalingap Edu upang makakain ng dala nilang paborito ng prinsesa na pizza. Grabe mga katutay, masyadong tense ang mga pangyayari dahil unang atake ito ng prinsesa at lahat sila ay wala pang kaalam-alam kung bakit nangyari ang ganun pero sa huli ay napag-alaman nila na side effect pala ito ng itinurok na gamot sa kanya at kanila din napag-alaman na bawal na rin na masobrahan ng excitement si Reyna. Dito muna natin puputulin ang ating kwento at abangan ninyong muli ang karugtong na episode 5 at maraming salamat mga katutay sa patuloy na suporta. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon.